At 2 sako ang kanilang natagpuan kanina. May natagpuan na namang sako sa ilalim ng lawa ng Taal sa bahagi ng Laurel, Batangas. Nakita yan kaninang umaga sa search and retrieval operation para mahanap ang mga nawawalang sabongero. Alas 2 ng hapon, sinimula naman ang second dive operation kung saan 2 sako ang nakuha mula sa lawa. Agad inilagay ang mga ito sa cadaver bag. Habang nagsasagawa ng diving operation ng Coast Guard, naroon na rin ang ilang pamilya ng nawawalang sabongero. Hindi naman nagtatapos lang ito sa makuha yung katawan nila. Kailangan talaga may managot. Ilalaban po namin to mag-4 na taon na ho at hindi ho kami naiinip. Kami ay talagang punong-puno ng pag-asa. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, saan nakita itong mga sakong ito? Doon ba sa lake bed na talaga? Yes, Alex, sa parte yan ng lake bed dito, kung yung natatanaw nyo dito sa aking likuran, yan, yung mga sako na yon ay nakita sa bandang kaliwa ko. Mga ilang metro yung layo mula dito sa lugar kung saan tayo nakatayo ngayon. Kaya nga sa ikalawang araw ng ginawang search and retrieval operation ng Philippine Coast Guard ay naging positibo yung kanilang paghanap sa mga nawawalang sabongero pagkat 2 sako ang kanilang natagpuan kanina. May natagpuan na namang sako sa ilalim ng lawa ng Taal sa bahagi ng Laurel, Batangas. Nakita yan kaninang umaga sa search and retrieval operation para mahanap ang mga nawawalang sabongero. Pasado alas 7 ng umaga, ginawa ang unang diving operation. Ginawa yan 100 to 270 meters ang layo mula sa baybayin ng Barangay Balakilong sa Laurel. Sabi ng Coast Guard, ang lalim ng sinisid nila kanina nasa 16 hanggang 21.8 meters. Umaga pa lang may nakapa na agad ang mga divers sa lakebed. Naglagay agad sila ng boya para markahan ang lugar. Hinintay muna nilang dumating ang forensic experts mula sa National Bureau of Investigation maging prosecutor mula sa Department of Justice. Maselan kasi umano ito at kailangan maging maingat. Pwede kasi itong gamiting ebidensya sa krimen. Alas 2 ng hapon, sinimula naman ang second dive operation kung saan 2 sako ang nakuha mula sa lawa. Agad inilagay ang mga ito sa cadaver bag. Habang nagsasagawa ng diving operation ng Coast Guard, naroon na rin ang ilang pamilya ng nawawalang sabongero. Sana yun na yung kapatid ko di ba? Sana siya na yun para at least we can finally put him to rest and then kumuha pa rin ng hustisya. Kasi hindi naman nagtatapos lang ito sa makuha yung katawan nila. Kailangan talaga may managot. Ilalaban po namin to mag-4 na taon na ho at hindi ho kami naiinip. Kami ay talagang punong-puno ng pag-asa. Wala namang timeline rito ang Department of Justice. Ang gusto lang natin mangyari ay masigurado natin na or makita natin yung pinaka-lake bed to say for certain kung meron ba talagang buto doon or remains doon or wala. Sabi ni Commodore Jeronimo Tobilla ng Coast Guard Calabarzon, yung isa sa nakuwang sako kanina ay nasa 70 feet, ang lalim yung isa naman ay 50 feet. Nilinaw rin niya na kaya nilagyan ng kulay-pulang net na sako yung mga nakuwang sako kanina. Yun ay bilang proteksyon sapagkat yung mga sako raw kanina nung matagpuan ito ng mga diver ay gutay-gutay na. Kaya para hindi maghiwa-hiwalay, yun ay ibinalot agad doon sa kulay-pulang net na sako para maging maayos yung paglalagay sa kanya at ang iahon siya mula sa lawa ay inilagay ito sa kulay itim na cadaver bag na merong nakasulat na DOH. Kasi hindi rin makumpirma ng Coast Guard kung yung mga laman ba nun ay buto ba kagaya ng natagpuan kahapon sapagkat nung nakuha nila yung kanina, yun ay nang madala dito sa Pampang agad itong iturn over sa PNP SOCO para masuri kaagad. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, yun ang una kong tatanungin dahil kung sinabing sako, alam naman ng lahat ng ating mga kababayan kung anong itsura ng sako, no? Pero bakit pula? So, akala ko pulang cellophane. Yung pala, ito ay, ano ito? Pag-aari ito ng Philippine Coast Guard para ma-secure yung sako?
Hindi sinabi ng Coast Guard kung yun ba ay pag-aari nila, pero ang sabi niya, yung mga diver daw ay meron talagang dalang ganon yung team na nagpunta doon sa lawa kanina para nga sumisid at maghanap noong mga sako. Binanggit din niya kanina kasi 'di ba yung mga nakuha kahapon, ang dami nagduda kasi bakit daw parang ang linis ng sako, parang bago yung sako. Sabi ni Tubilia, yung kahapon daw yung mga sako talagang ano na rin, kumbaga gutay na rin, tapos malumot na, kaya ang ginawa raw, ipinatong daw yon sa kulay puting sako, na yun naman yung nakita ng ating mga kababayan doon sa mga naglabas ang video at mga larawan. Pero ang totoo ay gutay na rin daw yung mga sako noon. Okay, balikan lang natin. No? Kung kahapon ay may natagpo ang sako, ito ay nakita rin sa lake bed o sa pangpang o mismong wala sa tubig? Ang paliwanag ng Philippine Coast Guard, yan daw ay natagpuan malapit sa baybayin ng barangay Takalilong dito nga sa bahagi ng Laurel. Yun yung bakanting lote yon na tanaw mo yung lugar kung saan nagsasagawa ng diving operation. Doon daw pong pwesto kahapon yung mga miyembro ng PNP CIDG para makita nila ng malapitan yung ginagawang site inspection. At habang naghihintay daw doon sa mga nag-inspeksyon doon sa lawa ay nagbutingting daw doon malapit sa may shoreline na itong mga pulis kahapon at doon daw nila nakita yung mga buto na natagpuan kahapon. So all in all, Mads, kung pag pinag-uusapan natin ang pagkuha ng mga sakong yan sa tubig ay dalawa. Tapos isa yung sa gilid ng lawa. Tama ba ako? Yes, tama ka dyan, Alex. Ayun. Okay, dun sa operasyon ng Philippine Coast Guard, wala ba silang naibahagi na mga video ng actual na pagsisid para at least, alam mo naman ang Pilipino, nagdududa kung ito ba ay talagang nakuha sa ilalim ng lawa? Alam mo, Alex, mahirap daw kasing kumuha ng video. Yun nga siguro din yung explanation kung kaya hindi dinadala dito yung ROV ng Philippine Coast Guard. Ang kakayahan lang naman ay kumuha ng mga larawan at video sapagkat masyado raw madilim itong ilalim nitong Taal Lake. Kaya ang ginagawang style ng mga diver kapag medyo nakakapakapa na nila yung ilalim. So kapakapa talaga, literal, yung kanilang ginagawa. So yun yung nangyari. Kaya natagpuan nila kanina yung dalawang sako. Alam mo, Mads, kaya ko tinanong yan dahil may mga kumakalat ngayon sa social media na may mga video na may sako na kinukuha ng mga diver. So, para sa kaalaman ng lahat, para at least ma-inform natin ang taong bayan, walang video ng actual na pagkuha dyan sa lawa. Yes, Alex. Hanggang ngayon ay wala pang inilalabas na actual na video ang Philippine Coast Guard sa pagsisid nila sa ilalim ng lawa. Kung meron man na mga nakikita yung mga kababayan natin at kami nakikita namin, yon ay nasa mababaw na bahagi na ng tubig. Okay, bakit sila tumigil ngayon? Kapag takip silim na, tigil ang operasyon at babalik na naman tomorrow? Yes, Alex, madilim na rin kasi kanina dalawang batch yung ginawang pagsisid ng Coast Guard. Yung una, alas 7 ng umaga nung magsimula yung diving operation nila, pero tumigil sila ng 9:30 sapagkat yun na yung meron silang nakapa. Kaya naglagay sila ng boya, tumigil muna sila at hinintay na dumating yung mga ipinadala na mula sa National Bureau of Investigation at maging mga prosecutor mula sa Department of Justice. At alas 2 ng hapon, ginawa yung second diving operation kung saan nakuha na yung dalawang sako. So kapag madilim kasi, masyado na raw mahirap yon para sa mga diver lalo na at madilim pa dito sa ilalim ng lawa. Itong palatandaan na paglagay ng boya, ito na ba yung pangkalahatan? Ito na yung area lamang na or mag-iikot pa sila at maghahanap pa ng iba pang mga lugar? Mag-iikot pa sila, Alex. Hindi lang yan yung mga nakita natin na pinuntahan nila ngayon. Kumbaga parang may pattern daw na sinusunod yung Coast Guard, yung diver sa kanilang paghahanap. So, ang ginagawa nila ay by 100 meters daw yung kanilang paglayo mula doon sa kanilang ground zero. Okay, habol ko na lang. Pasensya na, Mads, ang dami kong tanong, no? Dahil first time nangyari ito sa Pilipinas, yung mga ganitong mga pangyayari. Yung nakitang dalawang sako ngayong araw na ito,
Bagamat wala tayong nakitang aktual, no? Walang close-up na video or pictures dito sa nilalaman itong sako nito. Kailan makukuha ang impormasyon or yung findings na gagawin ng forensic team ng PNP? Ang sabi ng Department of Justice, Alex, kung sisimulan yung pagsusuri, kaya daw yan ng 24 to 48 hours. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan po sa malapit sa Taal Volcano.